Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Papa Dudut, at muli tayong magkikita sa isa na namang makabuluhang kwento ng buhay. Una sa lahat ay isang maganda at pinagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Benji, tubong Catanduanes pero dito na sa Makati nakatira. Nalaman ko ang programa ninyo sa mga empleyado ko na adik sa pakikinig sa inyo. Siya nga pala ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang ibabahagi kong talambuhay. Papa Dudut, lumaki ako sa isang pamilyang isang kahig, isang tuka. Isang lechonero ang aking ama habang labander naman ang aking ina. Kami namang magkakapatid ay pagsasaka ang kinabubuhay. Sa murang edad ay nagbanat na ako ng buto. Hindi ko naranasan na maglaro nung ako'y bata pa dahil nga inuuna ko muna ang ilalaman ng aking sikmura. Pero sa kabila ng kahirapan ay nananatili akong masipag at positibo sa buhay ko. Papa Dudut, nang sumapit ako sa edad na 7 ay sari-saring pagsubok ang dumating sa pamilya namin. Nagkasakit ng malubha ang aking ama na naging dahilan para maghirap pa kami lalo. Hindi rin kami nakaligtas sa pangapi ng aming mga kamag-anak na nakakaangat sa amin. Ganun pa man, nanatili pa rin akong positibo sa buhay at patuloy kong inaalagaan ang aking amang may sakit. Anak, nasabi na ba sa iyo ng nanay mo na nakausap niya ang Tito Ben mo? Tanong sa akin noon ni Itay nang matapos ko na siyang pakainin ng lugaw. Malungkot na tumango ako noon bilang sagot sa kanya. Opo tay. Kanina lang po ay sinabi sa akin ni Inay na pinapaalis na raw po tayo dito sa bahay. Pero pumalag po si Inay, nakiusap na bigyan pa tayo ng kahit na 1 linggong palugit. Sabi ko sa kanya. Sa totoo lang ayaw ko talaga ng away. Meron ba tayong malilipatan agad na tirahan? Wika ni Itay sa akin. Huwag po kayong mag-alala Itay, kasi naghahanap na po kami ni Ate Corazon ng pwede po nating lipatan. Informs ko naman sa kanya para gumaan naman ang pakiramdam ng aking ama at hindi na siya labis na mag-alala. Eloy, Benji pala anak, pasensya na kayo ng mga kapatid mo ha. Hindi ko kayo matulungan. Bakit pa kasi? Nagkasakit pa ako Ako ang haligi ng tahanang ito. Dapat ako ang nagtatanggol sa inyo. At saka kung hindi dahil sa sakit ko, sana'y nabenta yung bahay at lupa natin sa probinsya. May pagsisising wika ni Itay sa akin. Nalungkot naman ako sa aking narinig at sinubukang aluin ang aking ama. Itay, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Ano naman po ang bahay at lupa natin kung nakaratay naman po kayo dahil sa sakit? Ito'y mas importante po ang buhay ninyo kaysa sa bahay at lupa natin dati. Ang sabi ko naman sa kanya. Pabigat lang ako sa inyo, sabi niya habang sinisisi pa rin ang sarili. Huwag niyo pong isipin na pabigat kayo. Hindi po kayo pabigat sa amin. Walang may gustong magkasakit kayo. Hindi bali po, kapag gumaling po kayo magnenegosyo na lang po tayo. Magtutulungan po kaming lahat. Si Inay, ako, lahat po kaming magkakapatid. Yun naman ang wika ko kay Itay. Pagkatapos ay niyakap ko siya ng naiiyak. Anak, sabi rin sa akin ni Itay. Pagkatapos ay gumanti rin siya ng yakap sa akin. Itay, magpahinga na po kayo para bumilis ang paggaling ninyo. Ang sabi ko sa kanya habang tumatahan. Kailangan kong ipakita din kay Itay na matatag ako. Nang sa ganon ay hindi bumigat ang kanyang kalooban at mapabilis ang kanyang paggaling. Pagkatapos noon ay pinagpahinga ko na si Itay. At nang makatulog na siya ay saka ako lumabas ng kwarto kung saan ay sinalubong ako ni Inay. Tumawag ang Tito Ben sa cellphone ni Corazon. Pinapaalis na talaga tayo dito sa bahay ngayong gabi. Nagbanta pa ang tito mo na kapag hindi pa tayo umalis, ay siya daw mismo ang pupunta rito sa bahay para mapaalis na tayong lahat dito, balita sa akin ni Inay. Napailing na lamang ako sa disappointment sa aming kamag-anak. Si Tito Ben talaga ay walang awa. Parang hindi niya po kayo kapatid ha. Pagkatapos noon
ay nagtungo kami sa sala kung saan ay naabutan kong naroon din ang mga kapatid kong si Ate Corazon at Kuya Ramil. Ngayong gabi na raw tayo pinapaalis ni Tito Ben, sabi sa akin ni Ate Corazon, at pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang text message ng aking tiyuhin. Nalumo ako nang mabasa ko ang mensaheng may halong mura at pangiinsulto. Inay, anong gagawin na natin ngayon? Nag-aalalang tanong ko noon sa aking ina. Pero bago pa sumagot si inay ay bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa labas. Yun pala ay ang pinsan kong pulis na si Pabling. Naroon siya para puwersahin na kaming umalis ng bahay. Pabling, nakikiusap kami. Baka pwede namang bigyan niyo pa kami kahit na 1 linggo pa para makahanap kami ng bagong matitirhan. Kasi sa ngayon wala pa kaming nahahanap. Pakiusap ni inay sa kanyang pamangkin. Ngunit nagmatigas si Pabling. Hindi na namin problema yon. Sa maliwanag na sinasabi sa akin ni Papa ay umalis na kayo dyan sa bahay. Ngayon din mismo, utos niya sa amin. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa noon si inay. Pakiusap naman, Pabling. Pakiusapan mo naman ang iyong ama. Ang sabi pa niya sa pamangking pulis. Ilang beses na kayong binigyan ng palugit ni Papa. Tama na yon. Ngayon kung ayaw ninyong umalis, ako ang magpapaalis sa inyo, sigaw niya sa amin. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa amin. Sa puntong yon ay sumabog na ang emosyon ni inay. At tulad ng aking inaasahan ay nagalit si Pabling at ginamit niya ang kanyang pagiging pulis para takutin kami. Kung ganun nagmamatigas kayo. Baka gusto nyo pa ng takutan. Pwes pagbibigyan ko kayo. Wika niya sabay bunot ng barel at tinutok yon sa amin. Siyempre lahat kami ay natarantahan lalo na si inay. Ano? Hindi pa kayo aalis? Kapag hindi pa kayo umalis sa bahay namin tatadarin ko ng bala ang ulo ninyo. Pagbabanta pa nito sa amin. Pero nagpatuloy ang pagmamatigas namin. Kaya't lalong nainis noon si Pabling at sinakta noon ng aming ina. Nagalit naman si Kuya Ramil at nagbuno sila ni Pabling. Ngunit sa kasamaang palad ay nabaril noon ang kapatid ko at agad itong humandusay sa bakuran namin. Duguan at wala ng buhay. Papadudot, hindi naawa sa amin ang anak ng tiyuhin ko at natuloy pa rin ang pagpapalaya sa amin. Kasabay rin noon ang pagkamatay ng Kuya Ramil ko. Pero hindi na kami naghabla pa sa pinsan ko dahil na rin sa takot sa kanya. Ipinagpasalamat na lang namin sa Diyos ang lahat. Sa kabilang banda, kung saan kami nakitira noon, may pagkakataon pa ngang tumira na kami sa kalsada. Papadudot, dahil sa sobrang hirap ng dinanas namin, ay sumuko na ang nanay ko at iniwan na niya kami para sumama sa ibang lalaki. Oo, nagwayo si inay dahil sa kahirapan. Samantala, lumipas ang ilang buwan at nagkaroon ng magandang trabaho si Ate Corazon habang ako ay nagkaroon na rin ng trabaho. Pero kasabay naman noon ay ang paglubha ng sakit ng aming ama at wala kaming ibang mahinga ng tulong kundi si inay. Bukod pa riyan, nakiusap sa amin si itay na gusto niyang makitang muli ang aking ina. Bilang anak na labis na nag-aalala, ay nagpasya kong tawagan si inay kahit na walang kasiguraduhan kung papayag siya sa gusto ng aking ama. Inay, umuwi na po kayo sa bahay. Si itay po kasi nasa ospital at nanghihina na po siya sa sakit niya. Balita ko noon sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Anong gagawin ko dyan sa tatay mo? Magmamagic ako? Ay nako Benji, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba? Kaya ka nga nandyan para alagaan ng tatay mong pabigat. Nagulat naman ako sa sinabing yon ni inay. Agad-agad na nagbago ang kanyang ugali. Madalas po kayong hanapin sa akin ni itay. Nakikiusap po siya sa akin na kumbinsihin ko raw kayo na dumalaw katwiran ko sa kanya. Ayaw ko. Wala akong panahon. Mataray na pagmamatigas ni inay. Inay naman, bakit naman po kayo ganyan kay itay? Kinompronta ko na si inay dahil hindi ko na noon masikmura ang pagtrato niya sa amin. Nainis ako dyan sa tatay mo. Bakit? Hindi niya ako binigyan ng magandang buhay. Ni minsan ay hindi guminhawa ang buhay ko sa kanya. Puro kalbaryo lang ang ibinibigay niya sa akin. Ayaw ko na.
bahala na siya sa buhay niya. Talagang ibinuhos ni inay ang lahat ng kanyang sama ng loob sa aking ama. Hindi naman ako nakaimik dahil nasurpresa talaga ako at kinalaunan ay nanlumo ang kanyang response sa akin. Yan lang ba ang tinatawag mo sa akin? Ha? Inaaksaya mo ang oras ko sa totoo lang, sabi pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay kinapalan ko na rin ang muka at nagbaka sakaling makahingi ng tulong sa kanya pambayad lang sa ospital. Pero nagmatigas si inay na wala siyang pera. Hindi ko na siya pinilit at nagpasya na lamang akong ibaba na ang telepono. Samantala ay hindi ko naman akalain na narinig pala ni Itay ang aming usapan. Huwag mo nang pilitin ang nanay mo na dalawin ako. Nalulungkot na wika ni Itay sa akin. Alam ko na yung tungkol doon sa kabit ng nanay mo. Si Saling ang pangalan niya. Hindi ba? Naiyak na lamang ako nang makita na malungkot ang mukha ng aking ama, Papa Dudut. Nasabi na sa akin ni Corazon ang katotohanan. Hindi mo na masisisi ang nanay mo kung maghanap man siya ng pagmamahal mula sa ibang lalaki. Hindi kasi ako naging mabuting asawa sa kanya. Marami akong pagkukulang sa kanya. Pinipilit ni Itay na magpakatatag para sa amin. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Ayoko namang maging habang buhay na pabigat sa iyo, sabi pa niya sa akin. Basta Itay, maaasahan niyo po ako. Hindi ko po kayo iiwanan. Alagaan ko po kayo kahit na gumaling na kayo sa sakit ninyo. Pangako po. Iyon ang binitawan kong salita sa kanya. Samantala, masakit isipin na tuluyan na kaming tinalikuran ng aming ina. Pero imbes na magtanim ng galit o sama ng loob, ay hinayaan na lang namin siya. Pinagpatuloy pa rin namin ang buhay at patuloy na nakibaka sa buhay. Pero sa halip na maawa sa amin, ang tadhana ay lalo pa kaming pinahirapan. Papa Dudut, gusto ko na pong sumuko pero napigilan lamang ako ng aking ate. Sinubukan ko na lang na maging positive sa kabila ng lahat. Pero isang araw ay isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa aking buong pagkatao. Anak, may ipagtatapat ako sa iyo. O na siguro ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Panimula ni Itay sa akin. Ano po ang katotohanan? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tungkol sa tunay mong pagkatao. Benji, patawarin mo ako kung 17 taong kong nilihim ang lahat ng ito. Benji, hindi ako ang tunay mong ama. Nagulat naman ako sa naging revelasyon ng aking Itay. Hindi ako ang ama mo at hindi ka namin anak ni Salve. Napulot ka lang namin sa simbahan sa Virac. Dagdag pa niya. Patawad anak kung hindi ko yun sinabi sa iyo kaagad. Samantala hindi naman ako nakaimik noon at sa halip ay naiyak na lamang ako sa katotohanang hindi ko pala sila kadugo. Bahala ko sanang sabihin to sa iyo dati pa kaso natatakot akong mawala ka sa akin. Benji, kahit na hindi ka namin tunay na anak ni Salve, minahal at tinuring ka namin bilang tunay na anak. Wika naman ni Itay sa akin. Benji, ako'y nakapulot sa iyo doon sa simbahan. Walang gustong umampu noon sa iyo. Sinubukan ka naming dalhin sa bahay ampunan o ipagbigay alam sa mga pulis pero parang may pumipigil sa amin. Siguro ayaw ng Diyos na dalhin ka namin doon. Kwento naman sa akin ni Ate Corazon. Kaya siguro ayaw ng Diyos kasi may mission ka sa amin, Benji. At oo, sa loob ng maraming taon ay ikaw ang isa sa mga nagbigay ng lakas at inspirasyon sa akin para lumaban pa ako sa buhay. Dahil sa inyo na mga kapatid mo ay nakalimutan kong may sakit ako. Ang sabi pa sa akin ng aking ama. Sa puntong yon ay nag-sink in na sa akin ang lahat, Papa Dudut. Kaya pala late registration ang nakalagay sa birth certificate ko. Kaya rin pala sa buong buhay ko ay hindi ko naramdaman na minahal ako ni inay. Yun pala ang dahilan. Ibig sabihin pala ay ako lang pala ang hindi nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Pero kahit na hindi kita kadugo, Benji, ay pinagmamalaki kita bilang anak ko. Sana'y huwag ka nang magalit sa akin. Wika pa sa akin ni Itay. Sa kabilang banda. Sa halip na magalit ay niyakap ko pa ang aking ama at kapatid. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit sa inyong lahat. Ang totoo po niyan ay nagpapasalamat pa ako sa pagmamahal
na ibinigay ninyo sa akin, sabi ko pa noon sa kanila. Ngunit pagkatapos ng revelasyon na iyon, makaraan ng 1 oras ay binawian na ng buhay si Itay. Papadudot, yon ang masasabi kong pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko akalain na isa pala akong ampon. Siyempre nasaktan ako sa mga nalaman ko pero inisip ko na lamang na nandyan na yan. Musika. Tinanggap ko na lang ang katotohanan at sinikap ko pa ring mabuhay ng normal. Papadudot, sa pakikibaka ko sa buhay, ay nanatili akong matatag at may paniniwala sa Diyos dahil alam ko na may dahilan kaya nangyayari ang mga pagsubok na ito sa buhay ko. Papadudot, nagpatuloy ang buhay naming magkakapatid kahit na namatay na ang aming ama. Pinagigihan po namin ang pagsasaka dahil yun lamang ang tanging bubuhay sa amin. Pero kahit anong gawin namin, ay hindi kami umaangat-angat. Kaya isang plano noon ang binuo ko, ang lumuwas papuntang Maynila para makipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho at pag-asenso. Hiningi ko rin ang tulong noon ng aking ina. Pero sa kasamaang palad ay pinagtabuyan lamang niya ako, kasama ng kinakasama niyang si Cardo. Wala akong pera. Wala akong maibibigay sa'yo. Ayan si Cardo. May pera yan, sabi ni inay habang pinapasa niya ako sa kanyang bagong asawa. Naku, hindi ko papautangin yung ampon mo. Pagmamatigas naman ang lalaki. Kung ganun sa iba ka nalang umutang. Benji, wala akong maitutulong sa'yo. Tila ba hindi masaya si inay na makita ako at para bang sinasabi niya sa akin na huwag na akong magpapakita pa sa kanya kahit kailan. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang ilabas ang aking saloobin. Bakit kayo ganyan sa akin, inay? Ano bang kasalanan ko sa inyo at ganito na lamang ang trato ninyo sa akin? Siguro nga hindi nyo ako kadugo, pero naging mabuting anak naman po ako sa inyo. Hindi lamang kumibo noon ang aking ina habang patuloy si Cardo sa pagtaboy sa akin. Kaya nagpasya na lamang akong umalis at mag-isang nakipagsapalaran sa buhay. Papadudot, nagbaka sakali ako sa Maynila at pagdating ko rito ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Nandyan yung natulog ako sa kalsada, kumain ng mga tira-tira sa fast food at mga kalat ng basura. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos dahil isang pari noon ang kumupkop sa akin at pinatira ako sa simbahan. Naging tagalinis ako doon, kapalit ng tirahan at pagkain. Papadudot, mabilis ako nakarecover noon at sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho hanggang sa sinuwerte ako na mapasok sa isang malaking restaurant. Magandang hapon po, sir. Siya si Benji, bagong service crew natin. Kapalit po siya ni Gerald. Bukod po sa pagiging service crew, siya rin po ang inventory clerk. Masipag po yan. Really good. Thank you po, sir. Ang sabi ko naman. Anyway, may experience ka na ba sa pagluluto ng Filipino dishes? Opo, sir. Marunong po akong magluto tulad ng adobo, kare-kare, bulalo, sinigang, halos lahat po Lechon? Naku, may alam po ako sa pagluluto ng lechon. Dati po kasing lechonero ang tatay ko. Yun naman pala Nena, ayos to Yes sir, sabi pa ni Nena. Minsan nga subukan mo siyang paglutuin. Gusto kong matikman ang luto niya, Nena. Malay mo, magamit natin ang talent niya sa pagpapaunlad ng restaurant. Ilalagay ko siya sa supervision mo ha. Sige po sir, masusunod po. Magiliw na sabi pa ni Nena. Nako sir, salamat po. Ang sabi ko naman sa may-ari. At yun nga, papadudot. Nang makilala ko ang may-ari ng restaurant na si Sir Manuel ay nagbago na ang buhay ko. Naging mabait siya sa akin at tinuruan niya akong magluto. Dahil din sa kanya, kaya na-promote din ako sa trabaho. Sa kabilang banda ay lalo pang pinagbutihan ang trabaho ko at sinikap ko na huwag masira ang tiwala niya sa akin. At nagtagumpay naman ako dahil naging malapit ako sa amo ko na kung ituring ko ay parang tunay na ama. Samantala, bukod sa pagtatrabaho ko sa lechona ni Sir Manuel ay pinag-aral niya ako. Bukod doon ay dahil sa wala siyang anak, kaya sa akin niya ipinasang mga secret recipes. Nung una ay nagtaka ako sa ginagawa ng aking amo.
Bakit niyo po sinasabi sa akin yung mga sikretong recipe ng restaurant ninyo? Natatandaan kong tanong ko sa kanya isang araw. Yun ba? Tingin ko kasi ikaw ang tipo ng tao na mapagkakatiwalaan. Malay mo, balang araw mapunta na sa iyo ang pamamahala ng restaurant na ito. Masayang sabi niya sa akin. Napangiti naman ako at nakaramdam ng kaunting hiya. Naku po sir, sobra-sobra po ang kaalaman ang naituro ninyo sa akin, sabi ko naman kay Sir Manuel. Wala kasi akong anak, Benji. Wala rin akong mga kaklose na kamag-anak. Paano na lang ang restaurant kung sakaling mamatay na ako? Ayaw ko namang mauwi lang sa wala ang lahat ng mga pinagpaguran ko. Benji, ang totoo niyan, kaya kita tinuturuan, kaya ko sinasabi sa iyo ang lahat ng sikretong recipe ng restaurant natin, ikaw kasi ang napupusuan kong magmana nito, pahayag niya sa akin. Siyempre, nagulat ako sa kanyang sinabi. Ikaw ang bala kong gawing tagapagmana ng mga negosyo ko, pagkaklaro pa niya sa akin. Seryoso po kayo sir? Hindi naman ako makapaniwala noon sa sinabi niya. Seryoso ako Benji. Nakikita ko sa iyo ang kasipagan at abilidad na hinahanap ko. Naniniwala ako na malaki ang hinaharap ng mga restaurant ko sa kamay mo. Paliwanag niya sa akin. Sa totoo lang po sir, ay hindi ko po alam ang sasabihin sa ngayon. Nahihiya kong wika sa aking amo. Benji, total sabi mo sa akin ampon ka lang ng mga magulang mo. Gusto ko sanang ampunin kita bilang anak at tagapagmana ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pagtatapusin kita ng pag-aaral at ibibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Benji, malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam ko na kaya mong hawakan ang lahat ng mga negosyo ko. Yun ang offer niya sa akin. Sa oras at tanggapin ko ay tiyak na magbabago na ang aking buhay. Siyempre hindi naman ako nakasagot kaagad. Nagpatuloy naman ang aking amo sa pangungumbinsi sa akin na tanggapin ko ang kanyang offer. Sige, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Pero pag-isipan mong mabuti ito, Benji. Tandaan mo, nakasalalay dito ang kinabukasan mo. Sige po sir, pag-iisipan ko pong mabuti. Sa ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Pinapangako ko po sa inyo na hindi ko po sisirain ang pagtitiwala ninyo sa akin. Panagarantiya ko naman sa kanya, Papa Dudut. Yun na nga ang simula ng lahat ng pagbabago sa buhay ko. Pinag-aral ako ni Sir Manuel ng kolehiyo hanggang makatapos ako sa kursong Hotel and Restaurant Management. Na-promote din ako bilang manager. Hindi nagtagal ay hindi lang restaurant na yon ang pinamahalaan niya sa akin dahil marami pa siyang negosyo na ako na ang namamahala. Sa ngayon ay retired na si Sir Manuel sa kanyang mga negosyo at ako na ang namamahala ng lahat ng negosyo niya. Pinapakita ko sa kanya na hindi siya magsisisi sa pagtitiwalang ibinigay niya sa akin. Ginawa ko ang lahat ng ito bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa totoong tumulong sa akin. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Diyos at nakilala ko ang isang tao na katulad ni Sir Manuel na tinuring ko na bilang pangalawang ama ko. Samantala hindi ko rin naman nakalimutan ang aking pamilya, si Inay, si Ate Corazon. Opo, tinutulungan ko sina Inay at Cardo kahit na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan noon. Nagkapatawaran din kami at maganda ang relasyon namin sa isa't isa. Habang si Ate Corazon naman ay naging katuwang ko sa negosyo kung saan ay pinagsama namin ang secret recipe ni Sir Manuel at recipe ng lechon ni Itay. At isa yon malaking success para sa amin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana nakapagbigay po ito ng inspirasyon sa nakakarami. Huling mensahe ko lang ay magtiwala lang tayo sa Diyos dahil may plano siya para sa atin. God bless and more power to your show. Lubos na gumagalang, Benji.